So ito na nga ang pinakamainit na balita mga kapatid. Nako, palpak na flood control project ni former President Duterte dyan sa may Arayat, Pampanga mga kababayan, sinisisi nila ngayon sa Marcos administration. Talagang sobrang desperado na mga kapatid itong mga trolls ni Tatay Digong nyo. Lahat talaga ng fake news gagawin nila, masira lamang ang imahe ni President BBM at bumango yung pangalan ni Tatay Digong. Kasi nga mga kapatid, ramdam na rin kasi nila, nararamdaman na kasi nila na humihina na ang suporta kay Duterte. 'Di ba? At parang delikado din tong mga manok ngayon ni Tatay Digong sa darating na halalan dahil parang nangangamoy kubeta na. Kaya ngayon mga kapatid, para bumango naman ang pangalan ni Tatay Digong, lahat ng fake news ngayon kanila na pong ginagawa, para lamang masira ang imahe ni President BBM. At sa bidyong ito mga kababayan, ididibang po natin ang isa sa mga fake news na talagang kalat na kalat ito ngayon sa Facebook. Ididibang po natin mga kapatid sa bidyong ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. So ito na nga ang kwento mga kapatid. Isa sa aking mga friend sa Facebook, nag-share po mga kababayan ng isang reels. At ito nga po yung nakikita nyo ngayon sa screen ninyo. Na kung saan mga kapatid may pinapakita po ditong palpak na flood control project. At ito mga kababayan, kaya napansin ko to dahil sa kanyang caption. Kasi nga mga kapatid, nakalagay dito sa kanyang caption na may project naman daw pala si President BBM. Kanya nga lang, palpak. So, baka parang pinapakita nila dito mga kababayan na kinurap na naman yung budget sa nasabing flood control kaya sumablay. So ngayon mga kapatid, ni-research ko po yung nasabing flood control project na ito. And itong video kasi na ito mga kababayan, hindi ko lang talaga pwedeng i-play ito dahil galing po yung clip mga kapatid sa reporter's notebook ng GMA, and panigurado pag plinay natin to makaka-copyright tayo. So para safe, wag na lang. So ni-research ko na lang siya mga kapatid at akin pong napag-alaman mga kababayan na ito po pala ay matatagpuan mga kapatid sa kandating Arayat, Pampanga. And ang nakakagulat pa dito mga kababayan, napakalaki pala mga kapatid ng inilaang budget ng gobyerno sa proyektong ito. At ito mga kababayan noong ni-research ko mga kapatid kung kanino ba talagang project ito, dahil kung kay BBM ito at sumablay, so be it, wala tayong magagawa dyan, sumablay talaga ang project ni BBM. Kanya nga lang mga kababayan, noong ni-research ko yung information patungkol sa project na ito mga kapatid, atin pong napag-alaman na ito po pala ay proyekto pa mga kababayan ni dating Pangulong Duterte. Na kung saan mga kapatid, palpak po ang nasabing flood control project ni Tatay Digong nyo. Imbes na magbigay ginhawa mga kababayan sa mga residente dyan sa Arayat, Pampanga, ito po ay naging perwisyo na tuloy ngayon mga kapatid sa mga nasabing residente na nakatira malapit sa flood control project na ito ni Tatay Digong. So ngayon mga kapatid, ginamit ito ng tawag dito ng mga trolls ni Tatay Digong para sirain ang imahe ni PBBM. At ito ngayon kanilang pinakalat mga kapatid na di umano itong nasabing palpak na flood control project na ito mga kababayan ay proyekto daw ni PBBM. Pero mga kapatid, iba po ang sinasabi dito sa detalye. Ang sabi dito mga kababayan, the Arayat Flood Control Project in kandating Arayat, Pampanga was planned and initiated during the Duterte administration. Diba? So dito pa lang mga kapatid, debunk na. Kita na mga kababayan kung kaninong project talaga ito. And executed under the Marcos administration. Kasi gano'n naman talaga mga kababayan, di ba? Minsan may mga project ang mga presidente na tapos na yung kanilang termino, di ba? Hindi pa tapos yung kanilang mga nasabing project. So ito nga yung nangyari dito mga kapatid sa proyektong ito ni Digong, na kung saan mga kababayan sa termino na po ni President BBM natapos, And ngayon mga kapatid, ang gusto ko pong dalhin dito mga kababayan, pinapakita kasi dito mga kapatid ng mga trolls ni Tatay Digong
na pagpalpak ang proyekto ng kanilang puon na si Tatay Digong, isisisi nila mga kababayan sa Marcos administration. 'Di ba? Ganon kasi yung ginagawa nila ngayon mga kababayan. Pag maganda naman yung proyekto, no, maganda naman yung kinalabasan ng proyekto ni Tatay Digong, ibibida nila sa taong bayan. At hahanapan agad nila mga kabatid ng proyekto daw si President PBM. Ganon yung ginagawa nila eh. Ano bang proyekto ni Bangag mo? Ganon yung mga tanungan nila eh. Ngayon mga kababayan, dahil palpak itong proyekto ni Tatay Digong, ayaw nilang tanggapin mga kabatid at binabato nila ngayon ito sa Marcos administration para mga kababayan masira ang imahe ni PBBM. Pero mga kabatid, hindi po kasi pwedeng hindi kasi pwedeng madaya yan eh. Dahil nga mga kababayan, merong mga impormasyon, no? Merong mga details kung kaninong project talaga ito. 'Di ba? At gaya nga ng sabi ko sa inyo, normal na yan mga kabatid na ang isang pangulo may project, no, matatapos yung kanyang project, sa susunod pa na uupong pangulo, normal na po yan. Kaya nga lang mga kababayan, itong proyekto kasi ni Tatay Digong ninyo, masasabi natin palpak. Sobrang palpak talaga mga kababayan at imbis na makatulong sa mga residente, naging perwisyo pa ito mga kababayan sa mga residente na malapit, no, dito sa nasabing flood control project ni Tatay Digong. Di ba? Ganon mga kabatid ginagago ng mga DD-shits, no? Ang pag-iisip ng mga Pilipino. Lahat talaga mga kababayan ng mga fake news, no? Lahat ng mga bagay na pwedeng nilang gamitin para sirain ang presidente, gagawin nila mga kabatid para lang bumango ang pangalan ni Tatay Digong. Pero mga kababayan, wala na. No, kasi ngayon pa lang mga kabatid, kitang-kita na po ang pulso ng bayan. Sobrang labo na talaga mga kapatid na magkaroon pa ng comeback itong mga Duterte. Dito pa nga lang sa kanilang mga senatorial candidate eh. Amoy na ang kubeta mga kababayan. Paano na lang yan? Di ba? Nangangamoy kubeta na po mga kabatid yung kanilang mga kandidato. At alam niyo mga kabatid, no, alam niyo ba kung bakit ganyan sila ngayon, sila Duterte? Kasi nga mga kababayan, desperado na silang palusutin yung kanilang mga manok, no? Nang sa ganun mga kabatid, medyo may laban sila sa darating na impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, pag yung mga manok nila hindi nakalusot ngayong eleksyon mga kapatid, panigurado kukulangin sila ng puwersa mga kababayan sa darating na impeachment trial ni Inday Sara. At pag na-impeach si Inday Sara, ito pa yung mas worse, ano? Pag na-impeach na talaga or napatalsik na sa pwesto si Inday Sara at na-convict mga kabatid sa mga binabatong mga kaso at mga aligasyon sa kanya, wala na ngang chance si BP Inday sa darating na 2028 national elections. Ngayon, klaro na mga kababayan, ang flood control project na ito mga kabatid na pinapakalat na mga DD-shits na flood control project ito ni PBBM, no? Ay kay former President Duterte po mga kapatid. Sinimulan pa po itong planuhin mga kababayan last 2016 pa, no? Noong maupo si Tatay Digong at parte yata ito mga kapatid sa kanyang build project. Kasi nga mga kababayan, ang engineer po niyan ay ang contractor po niyan mga kapatid ay itong ang Edmar Construction and Trading ay isa po ito, no, sa mga humahawak sa iba pang proyekto ni Tatay Digong na under doon sa kanyang build project. Di ba? Ito kasi mga kapatid, ni-research ko rin itong construction company na ito at ito nga lumabas na dito sa ating research mga kababayan, pangalan dito is Edmari Construction and Trading company ito eh. So dito mga kapatid, ni-research ko yung pangalan nila, marami-rami na rin pala talaga silang proyekto ni Tatay Digong ang nahawakan. So sila din to mga kababayan, ito ding Edmari Construction and Trading Company, no, ang
gumawa nitong flood control ni Tatay Digong ninyo. So walang lusot mga kababayan, no? Magsimula sa pagplano under Duterte administration, no? And ito pang planning and budgeting, no, under Duterte administration, at ang contractor nga, no, na nag-build nito ay contractor din ni Tatay Digong. So wala nang lusot mga kapatid. Sa madaling sabi, debunk na po, no, itong fake news ng mga DD shits. Importante to mga kababayan, ano, kasi nga kung hindi natin to kukontrahin mga kapatid, paniniwalaan talaga ng mga Pilipino na kay Marcos nga itong proyekto na ito, 'di ba? And kung sakali man kay Marcos yan, no, wala namang problema. Kung palpak talaga ang project ni BBM, di palpak. Walang problema yon. Ang sa akin lang dito, kaya kinaklaro ko to, kaya ni-research ko to mga kapatid, no, dahil alam ko fake news to. Dahil DDS po mga kababayan, no, ang nagpakalat ng nasabing clip na ito. At pag sinabing DDS mga kapatid, nakakabit agad dyan yung salitang fake news. Hindi naman ako nagkamali. Nung ni-research ko nga, yun ang napag-alaman ko. May Tatay Digong pala to. Di ba? Hanggang dito na lang mga kababayan. Kung nagustuhan niyo pa ating content, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video, ano, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Nabubulol talaga ako. And mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid, ano, ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.